Hi to Pips! In this short video, matututunan nyo kung paano i-set up at i-place ang structural grids, ladders, railings, plates, ratings, at orthographic drawings sa Plant 3D toolset para mas mabilis at mas organized ang inyong design workflow. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko rin yung mga tips para mas smooth ang trabaho nyo sa 3D models. Usually, gumagawa tayo ng malalaking steel structures, mga buildings, modules, pipe racks. Then, unang-unang ginagawa natin is to set up yung structural grid natin, di ba? Kasi ito yung backbone ng project natin. Ito yung nagbibigay ng overall shape. Tapos, ito rin yung magiging construction lines na gagamitin natin para mas madaling i-place yung steel members natin dito sa ating Plant 3D environment. Dito sa Parts Insertion Panel, meron tayong grid options dito. Simple lang siya, may dialog box lang na lalagyan natin ng value. So kung alam na natin yung sukat ng base sa building, pwede na natin i-input agad. Ngayon, gagawa lang naman ako ng sample. Yung first bay ko is gagawin ko siyang 20 feet, then yung second bay ko, ilalagay ko naman 40 feet. Ngayon, we just generated our basic grid structure. Ngayon naman, gusto ko nang mag-add ng beam or ng member dito sa ating grid. So, I just simply click members. Then, I'll add from point to point yung members natin. For the meantime, wala tayong makikita na na-add na member or beam sa ating grid. But when I change it to shape model, makikita na natin kung paano natin na-place yung member natin sa ating structural grid lines. Ngayon naman, as we explore the settings or the member settings, dito natin makikita yung iba't ibang standard types. Ito naman yung particular na gagamitin ko para lang makapag-add ng support sa part ng grid ko. Every time na mag-add ako ng member, I change my shape model to line model so I can easily snap it from endpoint to endpoint. After we added all our members here sa ating grid lines, gusto kong linisin yung corner ng aking structure. So pupunta tayo sa cutting panel and meron tayong makikita na miter cut member. Ang ginagawa nito, it fits two structural members together in a miter joint. So as I click it, it wants us to select first yung structural member for bisector cut. Okay? So this one, I will click. And of course, the second structural member for bisector cut. And as you notice, nalilinis natin yung corner or yung edge ng ating structural grid using the miter cut. Paano naman yung cutback member natin? Kung gusto kong i-cut yung structural members with respect to member boundaries. In order to do that, punta lang tayo sa cutting panel, then we will look for cutback member. And now, it wants us to select the limiting member or yung magiging boundary ng structure natin. Then after that, it also wants us to specify kung ano yung member na gusto nating i-cut na connected doon sa limiting member natin. Ngayon, after we added our members or yung beam dito sa may structure natin, gusto ko naman mag-add ngayon ng ladder. Maraming paraan para mag-place ng ladder. Pwede kang gumamit ng point filters para mahanap yung location, pero ako personally, mas gusto ko yung construction lines or center lines para mas straightforward para sa akin. Pero kahit anong gamitin mo, pareho lang naman yan. Ngayon, tandaan nyo na 3-point placement ang ladders. May start, may projection, kaya helpful talaga yung construction lines para hindi tayo naguguluhan. So, to place the ladder, sobrang basic lang. Gagamitin ko lang yung 3 points. Since may construction lines na ako, pipik lang ako from endpoint to endpoint to endpoint. And ayun na, nakapag-place na tayo ng ladder sa model. Pag binago ko sa outline model, kita na natin agad na naka-expand siya ng maayos. Full 3D view, malinis tignan. Ngayon naman, after we place the ladder, gusto ko naman mag-add ng railings. Nandito pa rin tayo sa parts panel and then makita natin ditong railing. Pwede rin natin na-explore yung settings, but for the meantime, gusto ko lang gumamit ng default parametric ng railing natin. So I'll go ahead and click railing.
And from endpoint to endpoint, habang naka-line model tayo, i-click ko to para ma-place natin around our structural grid. And as we notice, no, meron na tayong kaunting structure for our platform. Tignan naman natin yung options natin for placing the grating. Usually, kapag nag-work tayo sa ibang objects, dumadaan pa tayo sa settings para i-identify pa yung ibang parameters. Pero kung mag-work tayo with the plate, hindi na tayo dadaan sa settings. Kumbaga, automatic na yan. So, pag kinlik mo yung plate mismo, lalabas na yung dialog box. Dito natin makikita yung iba't ibang options. For this one, pinili ko ang scale na 24. Yun yung justification ko. Ilalagay ko sa bottom kasi gusto ko nakaupo siya on top of the steel. So, kapag ready na, create lang natin. Dito natin siya i-specify and specify the other corner para ma-place natin yung grating natin. And finally, kita natin na na-place na yung grating sa model natin. Ngayon naman, same with the footing, pwede ko pa rin naman na-explore yung settings ng footing. But gagamit lang ako ng default parameters dito sa footing para maipakita ko sa inyo kung gaano lang kadali mag-add ng footing sa ating structure. I'll just go to parts panel and then the footing. Then naka-line model ako para ma-snap ko easily sa endpoint natin yung mga footings natin. Then, when we change it to shape model, makita natin yung klase ng footing na i-place natin sa ating structure. Sa pagka-create naman ng orthographic drawing sa Plant 3D toolset, gagawa tayo ng ortho mula dito sa mismong ginawa natin na 3D design. Punta lang tayo sa ribbon menu, then pipiliin natin yung Create Ortho View panel. Then, what we wanna do now is gagawa tayo ng bagong drawing at tatawagin natin itong 0903 ortho. Then sa 3D model section, siguraduhin natin na naka-on yung equipment at structural. And of course, unahin natin sa top view. Gusto ko i-adjust ng kaunti yung view na ito, then i-drag natin para maalis yung secondary tank. Then gusto ko lang makita yung piping sa plane view natin. Sa paper check kasi natin makikita kung tama ba yung magiging scaling natin or yung paper size natin for our orthographic drawings. Now after I got my right scaling, I'll just simply click this check icon. Then ipe-place na natin dito sa paper model natin yung ating ortho drawing. And there you go. Yun naman, kapag gusto ko pang gumawa na adjacent view, select ko lang sa ortho views panel yung adjacent view, then specify ko kung ano yung view na gusto ko pang i-add dito sa paper model natin. I can select also yung ating right view and then i-place ko lang siya here. Medyo may space pa ako sa upper part. Southwest isometric naman yung gusto kong ilagay. As we notice here, meron na tayong preview ng magiging scale natin and hindi na siya magiging kasya sa ating paper model. Ngayon, ang gusto kong gawin, in order for me to fit it or to fit the scale of my ortho sa aking paper model, what I wanna do is simply insert it and then sa ortho views natin, i-edit view ko lang. Then papalitan ko yung magiging scaling ko for this particular view. Then after ko mapalitan, I'll just simply click OK and then mag-a-update na yung drawing or yung paper model natin. So that's how we work with Plant 3D creation of our orthographic views. Ayan, Autopips! Ngayon, alam nyo na kung gaano kadali set up yung structural grids, mag-place ng ladders at railings at gumawa ng grating at ortho views sa Plant 3D toolset. Tandaan, practice lang at hanapin ninyo yung workflow na pinaka-comfortable sa inyo. Once again, this is Lay, your AutoCAD geek. CAD your way to creativity. Kita-kits sa susunod!